Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikapito sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, consultative meeting para sa mga mangingisda at mga apektadong sektor sanhi ng oil spill isinagawa. Prison Ministry at Restorative Justice para sa mga PDL isinusulong ng Apostolikong Bikaryato ng Calapan. At sunog, sumiklab sa Barangay Libis, isang talyer na tupok. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Camera Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, pinapaalam sa lahat ng may-ari ng motorsiklo at tricycle na unang nairehistro sa ibang rehiyon noong taong 2017 o pababa na wala pang permanenteng plaka o kasalukuyang naka-temporary plate na maaari na silang kumuha ng kanilang plaka sa LTO Calapan District Office. Sa pinakahuling abiso ng Land Transportation Office Calapan District, ipinaalam sa lahat ng may-ari ng motorsiklo at tricycle na unang nairehistro sa ibang rehiyon noong taong 2017 pababa na wala pa rin permanenteng plaka o kasulukuyang naka-temporary plate ay maaari na silang kumuha ng kanilang plaka sa LTO Calapan District Office. Pinapayuhan ang mga kwalipikadong may-ari ng sasakyan na agarang magtungo sa LTO Calapan District Office upang kunin ang kanilang plaka. Ang patuloy na paggamit ng sasakyan na walang permanenteng plaka nila ay maaaring magresulta sa paglabag sa umiiral na patakaran ng LTO at maaaring mapatawan ng kaukulang multa o penalty kapag nahuli sa checkpoint o inspeksyon. Upang maiwasan ng abala, dagdag gastos at posibleng multa, hinihikayat ang publiko na asikasuhin ito sa lalong madaling panahon. Kinakailangan lamang dalhin ng kopya ng Official Receipt o OR at Certificate of Registration o CR. Valid ID na may-ari ng sasakyan. Pinapayuhan ang lahat na tiyaking kompleto ang mga dokumento bago magtungo sa tanggapan upang maging mabilis at maayos ang transaksyon. Para sa karagdagang detalye at opisyal na anunsyo ukol sa deadline o eksaktong halaga, makipag-ugnayan lamang sa LTO Calapan District Office. Nagtipo ng mga lider ng simbahan at mga lay volunteer mula sa Apostolic Vicariate of Calapan sa isang 3 araw na seminar na layong palakasin at gawing mas organisado ang prison ministry. Isinulong ang restorative justice at igalang ang dignidad ng mga persons deprived of liberty. Nagtipon ng mga lider ng simbahan at mga lay volunteer mula sa Apostolic Vicariate of Calapan sa isang 3 araw na seminar na layong palakasin at gawing mas organisado ang prison ministry. Isulong ang restorative justice at igalang ang dignidad ng mga persons deprived of liberty. Ang seminar ay tinawag na Integrated Pastoral Program for the Rehabilitation of the Correctional Community and Challenge to Volunteerism ay isinagawa mula January 30 hanggang February 1, 2026 bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng Bikaryato para sa makatao at makabuluhang sistema ng hustisya. Nagtapos ito sa isang pastoral visit, banal na misa at pakikipagtagpo sa mga PDL sa Calapan City District Jail. Layunin ng programa na ugnayin ang criminal justice system at mga faith-based initiatives upang itaguyod ang paghilom, pananagutan at muling pagbabalik ng mga PDL sa lipunan. Binigyan diin ng mga tagapagsalita na ang paglilingkod sa mga PDL ay dapat tuloy-tuloy, organisado at holistiko. Ibinahagi rin sa seminar ang nakakabahalang kalagayan ng mga kulungan sa bansa, kabilang ang matinding pagsisikip na umaabot umano sa 300% sa ilang pasilidad at ang katotohanan ng humigit kumulang 80% ng mga detainee ay wala pang hatol.
Ayon kay Mina Cabugaw Ballesteros, chairperson ng Parish Social Ministry ng Christ the King Parish, sa halip na ma-rehabilitate, lalo pa lumalala ang kalagayan ng maraming PDL dahil sa kakulangan ng sapat na pangangalaga. Ganun pa man, nagbigay rin siya ng positibong obserbasyon sa Calapan City District Jail na aniya may maayos sa kalagayan at positibong kapaligiran para sa mga bilanggo. Tinalakay din sa seminar ang restorative justice na ayon kay Jerry Bernabe ng CBCP Episcopal Commission for Prison Pastoral Care, mahalagang ituon ng hustisya sa pagpapagaling ng biktima at nagkasala at hindi lamang sa parusa. Sa pagkatapos ng programa, binigyan din ng mga lider ng simbahan na ang mga PDL ay hindi dapat ituring ng mga nakalimutang nagkasala, kundi mga kapatid na may kakayahang magbago, maghilom at muling umasa. Ayon kay Father Matthew Marisigan, mahalaga ang pag-asa sa paghahanda ng mga PDL para sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Samantala, isinagawa ng Philippine Information Agency Mimaropa ang kapihan sa Oriental Mindoro nakaraang ika-29 ng Enero, kung saan naging pangunahing panauhin ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Layunin na aktibidad na palakasin ang ugnayan ng kapulisan at ng mga media sa lalawigan sa pamamagitan ng bukas na talakayan hinggil sa mga usaping pangkapayapaan at kaayusan. Isinagawa ng Philippine Information Agency o PAA ang kapihan sa Oriental Mindoro nakaraang ika-29 ng Enero, kung saan naging pangunahing panauhin ang Oriental Mindoro Police Provincial Office o PPO na layunin ng aktibidad na palakasin ng ugnayan ng kapulisan at ng media sa lalawigan sa pamamagitan ng bukas na talakayan hinggil sa mga usaping pangkapayapaan at kaayusan. Sa nasabing forum, tinalakay ng mga opisyal ng Philippine National Police ang kasulukuyang peace and order situation sa Oriental Mindoro, kabilang ang mga sinasagawang hakbang laban sa kriminalidad, iligal na droga at iba pang banta sa seguridad ng komunidad. Ibinahagi rin nila ang mga law enforcement initiatives na nakatuon sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente at mas epektibong investigasyon ng mga kaso. Binigyan diin sa talakayan ang kalagahan ng community engagement, kung saan hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan, barangay at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang tiwala at kooperasyon ng publiko upang maging matagumpay ang mga programa ng kapulisan. Nagsilbi ang kapihan bilang plataporma ng palitan ng impormasyon sa pagitan ng PNP at ng media, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga mamamahayag na magtanong at linawin ang mga isyu at programa ng pulisya para sa tamang pagbibigay impormasyon sa publiko. Kabilang sa mga naging guest speakers sina Police Lieutenant Colonel Roden Folache, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Edwin Villarba, Chief of Provincial Investigation and Detection Unit, at Police Captain Ann Michelle Zelda, Assistant Chief of Police Community Affairs and Development Unit. Sama-sama nilang ipinaliwanag ang kanilang tungkulin at mga inisyatibang isinusulong ng PPO para sa mas ligtas at mas maayos na lalawigan ng Oriental Mindoro. Magbabalik po ang TVNet News Line makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service
mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mabilis na naapula ang sunog na sumiklab sa isang talyer at motor shop sa Barangay Libis, Calapan City matapos ang agarang pagresponde at maayos na koordinasyon ng Calapan City Bureau of Fire Prevention, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Department, Calapan at ang Tamaraw Fire Volunteers. Mabilis na naapula ang sunog na sumiklab sa isang talyer sa Barangay Libis, Calapan City matapos ang agarang pagresponde at maayos sa koordinasyon ng Calapan City Bureau of Fire and Prevention, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Department at ang Tamaraw Fire Volunteers. Ayon sa mga otoridad, agad na rumisponde ang mga pamatay sunog matapos matanggap ang ulat, dahilan upang hindi na kumalat pa ang apoy sa mga katabing establishmento at kabahayan dito. Nailigtas ang ilang bahagi ng talyer at ilang kagamitan sa loob nito. Sa inisyal na ulat, walang naitalang lubhang nasugatan sa insidente. Agad rin nagsagawa ng paunang paglikas ang mga residente sa paligid bilang pag-iingat habang isinasagawa ang operasyon at pag-apula sa apoy. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Gayon din ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian, samantalang pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng mga may-ari ng talyer at iba pang establishmento na tiyaking maayos ang mga kable ng kuryente at sundin ang alituntunin sa fire safety upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Malaking bagay ayon sa BFP ang agarang pag-report ng insidente sa kanilang tanggapan kumpara sa mga nakaraang pangyayari na nauuna pa ang pagkuha ng video at pagla-live ng insidente bago ito ipaalam sa BFP. 6:45 PM nang matanggap nila ang report. Makalipas ang 2 minuto ay agad sila nakarating sa lugar. 6:53 PM ay fire under control at ganap na 7:10 PM idiniklara ang fire out. Samantala, ikatatlo ng Pebrero, 25 days to go bago matapos ang itinakdang panahon ng International Oil Pollution Compensation o ang prescriptive period sa paghahain ng claims at legal na hakbangin para sa mga naapektuhan ng oil spill. Isinagawa ang isang consultative meeting ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni 2nd District Board Member Manny Buenaventura, kasama sina Bukal Anthony Yap at Pau Umali. 25 days to go bago magtapos ang itinaktang panahon ng International Oil Pollution Compensation o ang prescriptive period sa paghahain ng claims at legal na hakbangin para sa mga naapektuhan ng oil spill. Ikatatlo ng Pebrero, isinagawa ang isang consultative meeting ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni 2nd District Board Member Manny Buenaventura, kasama sina Bukal, Anthony Yap at Pau Umali. Dumalo dito mga kinatawan na IOPC, Municipal Agriculture Office, kinatawan ng mga LGUs, Public Attorney's Office, IBP, at ilang opisyalis sa mga environmental advocates sa lalawigan. Sa nasabing pagpupulong, lumalabas mula sa ilang panauhin na mayroong nabigyan at mayroon pa rin hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang claim mula sa IOPC. Ilan rin ang rejected habang ang ilan ay pinoproseso pa rin. Ang ibang claimants kasama ng ilang environmental advocate ay nagsampa naman ng class suit o compensation case sa Regional Trial Court ng Pinamalayan. Ayon sa kinatawan ng IOPC kaugnay sa prescription period, hinihikayat niya lahat na nais pang mag-claim ay maaari pa rin magsumite ng kanilang dokumento sa kanilang tanggapan. Hinikayat rin niya lahat na mag-file ng kaso upang matugunan ng anumang danyos. Ito rin ang naging panawagan sa publiko ni Board Member Manny Buenaventura. Po talaga, yung sinasabi nga ko kanina ni BM Buenaventura, kung makapag-submit ho kayo within that 3 years ng claim at ma-assess ho ng IOPC na talagang lehitimo na mangingisda ho kayo, lehitimo yung babayaran po talaga kayo. Ang problema lang po talaga, kaya nga po ini-encourage na ho namin yung pagsampa ng kaso ngayon dahil nga po anong tawag dito, magkakaroon na ho ng time bar. Pero as much as possible ho, yun po yung gusto ho namin mangyari. Sana
hindi ho talaga may iwasan. Meron ho talagang ibang mare-reject at meron hong ibang hindi ho mababayaran. Yung mga yun po, kung talagang lehitimo ang claim ho nila, mag-file na po kayo ng kaso po. On the clarification about Tony Corpus, yung lahat ng claimants na hindi pa nakakapag-file o merong gustong dagdagan pa yung nabayad sa kanila, they have two options. Whether they file it simultaneously or they choose a particular remedy. Yun pong una ay mag-file sa IOPC office, sa kanilang claim submission office, and at the same time, they file a civil case. Yung civil case is necessary to preserve the right of action for compensation. Pero, even if they file the case, they will continue to be assessed by the IOPC, whether as an original claim or whether they ask for reassessment. So yun po ang mangyayari before February 28. Samantala, higit sa kompensasyon, malaking hamon pa rin sa naganap na trahedyang oil spill ang rehabilitasyon ng ating kalikasan. Ayon kay Father Edo Garrigues ng Grupong Center for Energy, Ecology and Development, bukod sa ilang mga mangingisda ang ating kalikasan, ay nananatili pa rin biktima at nananatili ang banta ng tuluyang pagkasira. Baka pwedeng ma-request din natin ng SP through Attorney Binaventura. Kasi parang DENR daw po ang may jurisdiction sa pag-file ng environmental damages. Of course, through OSG. So, hindi ko, kayo po ang mas mga abogado, kaya ang mahalaga po, mahabol din natin yung environmental damages in terms of rehabilitation. Salamat po. Inutusan ng Department of Interior and Local Government ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa buong bansa, na nag-aatas sa lahat ng local government units at tanggapan ng DILG na agad tanggalin ang mga pangalan, larawan at anumang anyo ng pagkakilanlan ng mga pampublikang opisyal sa lahat ng proyektong programa, aktibidad at ari-ariang pinondohan ng gobyerno. Inutusan ng Department of Interior Local Government o DILG ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa buong bansa na nag-aatas sa lahat ng local government units at tanggapan ng DILG na agad tanggalin ang mga pangalan, larawan at anumang anyo ng pagkakakilanlan ng mga pampublikong opisyal sa lahat ng proyekto, programa, aktibidad at ari-ariang pinunduhan ng gobyerno. Sa ilalim ng DILG Memorandum Circular No. 2026-006, inaatasan ang lahat ng mga opisyal sa antas ng probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay, kabilang ang mga tanggapan ng DILG sa central, regional at field offices, pati na rin ang mga attached agency sa tiyaking walang pangalan, litrato, logo, inisyal, color motif, slogan o anumang simbolong nagkakakilanlan sa ilang opisyal ang makikita sa mga project signage, marker, tarpaulin at iba pang katulad na materyales na pinunduhan ng pera ng bayan. Binigyan din ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mga proyekto ng gobyerno ay binabayaran ng taong bayan at hindi dapat gamitin para sa personal na promosyon. Binanggit rin sa circular ang prinsipyo ng 1987 Constitution na ang panunungkulan sa gobyerno ay isang pampublikong tiwala, pati ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ang mga patakaran ng Commission on Audit o COA na nag-uuri sa ganitong uri ng personalisadong pagpapakita bilang hindi kinakailangang gastos. Pinagtitibay rin ito ang 2026 General Appropriations Act na hayagan nagbabawal sa paglalagay ng pangalan at larawan ng mga opisyal sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno. Inaatasan ang lahat ng kinaukulang opisyal at kawani na agad ipatanggal at itama ang mga materyales na hindi sumunod sa patakaran. Mananagot ang mga pinuno ng tanggapan sa ganap at di agarang pagsunod, gayon din sa pagpaparating ng kautusan sa lahat ng unit na nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Muling iginiit ng DILG ang panawagan ni Pangulong
Ferdinand Marcos Jr. na pananatiling malaya ang mga proyekto ng gobyerno mula sa pamumulitika at personal na pagbibida at tinikayat ang publiko na i-report ang mga paglabag sa anti-EPAL policy. Ang pondo ng bayan ay para sa serbisyo publiko, hindi para sa pansariling publisidad. Ikadalawang ng Pebrero, pinangunahan ni Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng dalawang malalaking proyekto sa Oriental Mindoro na layuning pataasin ang kita ng mga magsasaka, bawasan ang post-harvest losses at palakasin ang food security sa isa sa mga pangunahing food-producing province ng bansa. Narito ang report. Ikadalawa ng Pebrero, pinangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng dalawang malalaking proyekto sa Oriental Mindoro na layong pataasin ang kita ng mga magsasaka, bawasan ang post-harvest losses at palakasin ang food security sa isa sa mga pangunahing food-producing province ng bansa. Pangunahing inilunsad dito ang Oriental Mindoro Trading and Consolidation Facility, isang 33.5 million pesos na pasilidad na pinondohan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Ito ay magsisilbing center hub para sa consolidation, trading at distribution ng produktong agrikultural upang tugunan na matagal na suliranin sa agrikultura. May lawak na 966.75 na metro kwadrado ang OMTCF at may 18 trading stalls. May mga storage area, washing, sorting, weighing at packaging zones, pati loading bay sa dinisenyo upang maging epesyente ang daloy ng produkto at mabawasan ang pagkasira ng ani. Makikinabang dito ang mga kooperatiba at maging ang mga individual na magsasaka. Sa pamamagitan ng hauling, primary processing at market linkage services, kabilang ang connection sa institutional buyers at online platforms. Kasabay nito, inilunsad din ang Provincial Demo Farm, isang cluster ng pasilidad para sa value-adding activities. Kabilang na dito ang Agri-Processing Center na may modernong dehydrators, vacuum fryers at baking systems, ang Food Trip Mobile Processing Truck na kayang gawing shelf-stable products ang sobrang ani tuwing peak seasons, at isang solar-powered greenhouse na may hydroponics para sa buong taong produksyon ng high-value crops. Samantala, pinalawak din ng DA ang benteng bigas meron na rice project sa Oriental Mindoro sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Isang inisyatiba para sa food security na naglalayong magbigay ng abot-kayang bigas sa mga mahihinang sektor habang sinusuportahan ang lokal na produksyon na tinatayang aabot sa 70,000 kabahayan sa buong lalawigan ang makikinabang sa naturang programa. Nagpaabot naman ng pagsuporta ang pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ni Governor Bons Delor, Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez at ilang pang opisyal at tiniyak ang patuloy na pagtulong sa mga ahensya ng gobyerno. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa paglipas ng panahon, ang mga katutubong mangyan batay na rin sa mga nakalap na datos ang itinuturing pa rin na siyang pinakamahirap na sektor sa lalawigan. Ito ang pahayag ni Indigenous People Mandatory Representative o IPMR Board Member Lagtum Pasag na nagkaroon ng sariling tanggapan ang sektor ng mga katutubong mangyan sa pamalaang lalawigan. Sa paglipas ng panahon, ang mga katutubong mangyan batay na rin sa mga nakalap na datos ang itinuturing na siyang pinakamahirap na sektor sa lalawigan. Ito ang pahayag ni Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR Board Member Lagtum Pasag sa kanyang pagbisita sa mga pamayanan sa 7 tribo ng mga mangyan sa lalawigan. Nananatili ang mga pangunahing problema na idinadaing ng mga katutubo. Kabilang na niya dito ang kakulangan sa mga paaralan, infrastruktura tulad ng mga hanging bridge na siyang nagkokonekta sa mga ilog na kailangan tawirin ng mga katutubo. Ganun rin ang kakulangan sa evacuation center at ilan pang basic services. Kung ating pong makita ang ating mga pamayanan, ako po ay madalas pumunta. Sila po ay may mga kakulangan na dapat tugunan ng ating pamahalaan. Karagdagang school building para sa mga aral na mga yan ay kinakailangan. Water system o patubig, tubig inumin para yung mga mangyan ay maging malusog at maiwasan yung nagkaroon sila nakaranas ng mga pagkuhan sa kanilang mga kalusugan. At ganoon din po, sila po ay kulang sa mga hanging bridge na magkunikta sa magkabilang ilog, lalo pagkapanahon ng baha. Ang mga bata po ay nalagay sa alanganin. Ang ilog po ng Bungabong na kung saan nag-uugnay po dito sa pamayan ng Naswak, tribo ng Bangon, dito po ay may mga naulat ng namatay na hulog na sa ginawang tulay na hanging bridge na gawa sa mga light material. Marami pong mga pamayan ng mga mangyan na kailangan katulad po ng sa pinamalayan ito yung sa Sapa, kailangan tabuhid, kailangan po ng hanging bridge. Ilog po ng Subaan sa Socorro, tribong Tadyawan. Sa Bukaya Munti, sa Nauhan, Alangan, Mangyan. At ganoon din po sa Tabukala, San Teodoro, Iraya, Mangyan. At wala rin po silang evacuation center na kung saan pagkapanahon po ng tag-ulan, may malakas na bagyo, sila po ay nag-ipon-ipon dun sa minsan sa mga school. Swerte po kung may paralan, pero kung wala, sila po ay nalagay sa alanganin. Scholarship program. Ito po yung madalas na problema ng ating mga kapatid na mangyan. Nabagaman po ang ating pamahalaan ay mayroong sinasabing lahat ay libre sa pagpasok sa school, libre tuition, pero hindi ho lahat ng mangyan ay nakakabil nito ng programang ito. Kaya ang ating panawagan na sana po ang ating pamahalaang nasyonal, pamahalaang panglalawigan ay maglaan ng pondong nakalaan, intended po di mangyan sa tertiary school. Kung maaaring maibigay sa kanila ang libreng school sa Minskat, sa Minskat Bungabong, Minskat Kalapan, Minskat Victoria at iba pang public school ay dapat maibigay sa mga kapatid kong mangyan. IP Health Program, ito yung madalas na problema ng mga mangyan na kung saan hindi lahat ay nakabil ang mga kapatid nating mangyan. So, ang aking pong panawagan sa ating, although nandiyan naman lagi ang ating suporta ng ating pamahalaan, dagdagan po ang kailang programa para sa mga kapatid nating mangyan. Ganon din po ang serbisyong basic services. Sana po makabuo ng konkrito at definidong plano ang ating probinsya social welfare upang tugunan, maibsan ang lumulubo at lumalang problema ng ating lalawigan taon-taon.
yung ating pamamasko. Maniwala ko na ang mga opisinang ito na makatulong ang siyempre ang Provincial Social Welfare, ang Department of Agriculture, ang Trade and Industry, DTI, at ang tanggapan ng NCIP. Dahil sa kalagayan na ito ng mga katutubo, isinusulong ni Bukal Pasag sa pamamagitan ng pagbalangkas ng isang ordinansa ang pagkakaroon ng sariling tanggapan ng sektor ng mga katutubong mangyan sa pamahalaang panlalawigan. Bagamat mayroon ng ordinansa inakda para sa mga katutubo ang Provincial Ordinance No. 001-2000 na nagpatibay sa Provincial Indigenous Peoples Development and Advisory Council o PIPDAC. Iba pa rin anya ang pagkakaroon ng sariling lugar ang mga katutubo na maaari nilang puntahan at dulugan ng kanilang mga kailangan. Ako po ay nagpapanukala ng ordinansa upang ang usaping ito ay mabigyan ng katugon ang ating lalawigan. Ang aking panukala po dito sa tulong ng Sekretariat ay magpo-propose ako ng Provincial Ordinance creating Indigenous Peoples Office Advisory, IP ako, kumbaga, Indigenous Peoples Affairs Coordinating Office, o IP ako office. At ito ang mag-asikaso, mag-aruga, kasabay ng katuwang ng mga DSWD sa ating lalawigan upang mga usaping ito ay silang tutugon o tutulong sa ating mga kapatid na mangyan. At ganun din, nagpapanukala din po ako ng isang ordinansa ng ginawa po ng PIPDAC, ng Provincial Indigenous People Development Advisory Council, yung kanilang 5 years development plan ay maisama sa taunang plano ng ating lalawigan sa Provincial Annual Investment Plan upang mapaglaanan ng pundo para maisakatuparan ang kanilang mga pangarap at hikain sa kanilang pamayanan, sa pamayanan ng mga mangyan. So, Mr. Chairman, yan lang po ang aking ipinabot sa ating pamalang panglalawigan. Sa tulong po ng mga kasama kong mga board member, hiniling ko ang inyong pagsuporta. Ang tagumpay po ng ating mga kapatid naman at pag-unlad ay karangalan po nating taga Mindoro. Karangalan po ng pamahalaang panglalawigan, karangalan din po ng inyong mga leader ng ating mga kapatid na mangyan na sila po ay matulungan at angat ang kanilang kalagayan. Layon rin ng kanyang ordinansa na tutukan ng itatayong tanggapan ang mga pangunahing issues na kinaharap ng mga katutubo. Una na ang tumataas na bilang ng mga katutubong may mababang timbang o malnutrisyon, ang pagkaipit ng mga pamayanang katutubo sa patuloy na armadong labanan sa kabundukan, at ang pagpapalakas ng programang pang-edukasyon, partikular na ang pagpapalawak ng scholarship para sa mga katutubong mag-aaral. Sa kabila ng mga sunod-sunod na opisyal na gawain na naglaan ng oras at panahon, si Land Transportation Office Assistant Secretary Marcus V. Lacanilao upang personal na bumisita sa LTO Mimaropa Regional Office kahapon, January 28, 2026. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Sa kabila ng mga sunod-sunod na opisyal na gawain naglaan ng oras at panahon, si Land Transportation Office Assistant Secretary Marcus Lacanilao upang personal na bumisita sa LTO Mimaropa Regional Office ika-28 ng Enero taong 2026. Sa kanyang magbisita, nakipagpulong si Assistant Secretary Lacanilao sa mga kawani ng LTO Mimaropa Region upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan at talakayan ng patuloy na pagpapabuti ng serbisyo publiko. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Assistant Secretary Lacanilao ang kalagahan ng disiplina at malasakit sa trabaho. Kasama rin sa aktibidad ang pag-inspeksyon sa mga pasilidad ng LTO Mimaropa Regional Office, kung saan personal niyang tiningnan ang kasalukuyang kondisyon ng mga tanggapan. Sa kanyang pag-ikot, nagbigay siya ng ilang rekomendasyon kaugnay sa kaayusan at mga posibleng hakbang para sa office renovation upang mas mapabuti ang working environment ng mga empleyado at ang serbisyong ibinibigay sa publiko. Ayon kay LTO Mimaropa Acting Regional Director Attorney Wendell Dinglasan, malaking inspirasyon ang pagbisita ng Assistant Secretary para sa buong rehiyon.
Dagdag pa niya, patunay ang naturang pagbisita ng patuloy na suporta ng LTO Central Office sa mga regional offices, lalo na sa pagpapalakas ng moral ng mga kawani at sa pagsusulong ng mas maayos at epesyenteng operasyon. Ang pagbisitang ito ay malinaw na patunay na patuloy na suporta ng pamunuan ng LTO na regional offices sa mga kawani nito. Para sa mga empleyado ng LTO Mimaropa Region, nagsilbi itong isang inspirasyon at paalala na ang mga pagsisikap ay kinikilala at pinahahalagahan ng kanilang central office. Sa ibang balita, maglalabas ng demand letter ang Department of Public Works and Highways laban sa New Big 4J Construction Incorporation upang atasan ang agarang pagkukumpuni ng mga gumuho ng River Dike Project sa kahabaan ng mag-asawang river sa bayan ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay hindi makakaapekto sa posibleng pagsampa ng mga kaukulang kaso laban sa nasabing kumpanya kaugnay ng umano'y substandard na proyekto. Maglalabas sa demand letter ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa New Big 4J Construction Incorporated upang atasan ang agarang pagkukumpuni ng gumuho na River Dike Project sa kabaan ng mag-asawang Tubig River sa bayan ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay hindi makakaapekto sa posibleng pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa nasabing kumpanya kaugnay ng umano'y substandard na proyekto. Kasabay nito, muna iginiit ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang direktiba na hindi dapat pahintulutan ang mga depektibo at substandard na proyektong pang-infrastruktura sa alinmang bahagi ng bansa. Binigyan diin rin dito na ang bawat pisong magmumula sa buwis ng mamamayan ay dapat anilang maramdaman sa pamamagitan ng maayos, matibay at kapaki-pakinabang ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Upang matukoy ang ugat at tugunan ng problema, bumuo ang DPWH ng isang team ng mga eksperto na magsasagawa ng masusing pagsusuri at technical assessment sa nasabing River Dike. Layunin nitong magpatupad ng pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang muling pagguho ng istruktura at mapigilan ang malawakang pagbaha na patuloy na nagbabanta sa mga karatig bayan ng Nauhan at Victoria, lalo na sa tuwing panahon ng tag-ulan. Tiniyak naman ng DPWH sa publiko na pinabibilis na rehabilitasyon ng River Dike at gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapanagot ang mga individual o grupong sangkot sa mga irregularidad. Ayon sa ahensya, prioridad ang kaligtasan ng mga residente at ang pangangalaga sa pondo ng bayan laban sa mga proyektong hindi sumusunod sa itinakdang pamantayan. Nakita natin yung sheet pile na binaon, 3 meters din nga at hindi 12 meters. So yan din ang basehan ng kaso natin final laban kay former Congressman Zaldico at ng SunWest. At ngayon, nakakulong na yung mga taga-DPWH at yung iba pang mga individual na sangkot dyan. No? At may arrest warrant na rin si former Congressman Zaldico. So, lalong pinatibay lang nitong discovery ni Governor Dugor yung matagal na natin nakita dyan. At itong bagong kontratista, itong New Big 4J, kakasuhan na rin natin to. Dahil substandard. Yung ginawa nila, hindi lang dahil kulang yung sheet pile, pero dahil ngayon, konting ulan lang, gumiba na naman. So, lahat yan ay mananagot. Babalik po ako sa Mindoro sa susunod na mga linggo. Dadalhin natin yung ating mga experts dyan para maayos din natin yung mga problema iniwan nitong mga taong ito. Maaari niyo rin po kayo mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet News 9. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, News 9 Channel 10. At yan pong kabuuan ng mga balitang nakalat ng News and Staff and Crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet News 9 katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.